Ito na ang mga balitang wawasak sa inyong mga kamalayan at sisira sa inyong objectivity. Senador Robin Padilla, na-graduate raw ng University of Prison, ang lalim ng hugot. Linyahan niya, pinagtitiisan lang niya tayo. Senador Lito Lapid nagsalita tungkol sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ano naman ang kanyang say? Vice President Sara Duterte may madugong mensahe sa gitna ng kanyang impeachment trial. Matapos makaranas ng umano'y panghaharas mula sa mga rallyista, Yusek Claire Castro o Auntie Claire, makakasama natin mamaya fresh from Canada at may mga kasama siya. Auntie Claire? Anti-Claire. Nga nga. AI analyst na si Jin Pu, inalmahan ang pagkakatalaga kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer. Luzon at Visayas, bardagulan na naman. Ako po si Ronald Llamas. Ug sa mga kababayan nato sa Mindanao, syukran. Ako si Lovely Granada at ito ang Bloodbath and Bludgeoning Show. Nagtitiis ako para sa inyo. Yan ang panumbat ni University of Prison graduate Senador Robin Padilla. Di wow. Sagot namin dyan, kami rin nagtitiis lang sa iyo. Sinabi ito ni Padilla sa isinagawang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio noong July 2. Sumbat niya, masarap ang buhay niya, maganda ang kanyang asawa, pwede naman daw siyang mag-artista na lang at maraming leading ladies. Pero nagtitiis daw siya para sa atin. Mukha naman nagtitiis siya dahil imbis na mag-aaral ng batas, sa Google kumukonsulta tungkol sa impeachment trial ni Bibi Sara. Wow. Humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo, nagtapos po ako ng Criminology at UP rin sa University of Prison. Nagtitiis daw siya para sa atin. Nalulungkot ako para sa kanya. Ikaw ba, hindi mo naramdaman sa iyong balat ang kanyang mga sinasabi? Sa balat ko talaga. Oo. Ayoko siyang maramdaman sa balat ko. Hindi naman, sigurado ko hindi mo siya naramdaman sa buhok mo. Oo nga. Wait, bakit tayo naka-bludgeoning attire? Pinag-uusapan natin si Senator Judge Robin Hood Padilla. So dapat, meron tayong ito pala dating. yung outfit niya. Bakit ikaw Oo. nakaputi? Galing ako sa sauna bath. Kasi unblooded. Oh, Yan. unblooded. Oo. Uy, may kanta ako. Hinanda akong kanta para Aba? kay Robin. Aba? Oo, nanalo yan dahil sa kanta lang eh. No? Baka maging senador ka rin. No? Kakantahin ko. Sige. Hanggang kailan magtitiis sa katangahan mo? Diba? Nagtitiis din kami sa'yo. Wala ka naman naisip pahiwatig, di ba? Kanta lang. Kanta lang yun. Kanta lang. Nandun na yung mensahe. Baka kasi ibig sabihin yan, pinapatamaan mo si Robin Hood Padilla. Pero nabasa ko yung sinabi nyo na wala namang masama na magkonsulta sa Google. We all do that. Of course. Of course. Pero ang sinabi yata niya, ako kasi ChatGPT, sorry ah. Nagsa-chat GPT pa kayo sa lagay na yan? Actually, pwede mo siyang kausapin. Marunong kayo mag-chat GPT? Sumasagot siya, oo. Oh. Hindi, pinapaayos ko sa sekretary ko. Man of few words, iyan ang atake ni Senador Lito Lapid sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nang tanungin kasi ng press si Senador Lapid tungkol sa kanyang preparasyon, sabi niya, handa siya. Tinanong din siya kung may special preparation siya para sa hearing na ito. Heto ang maikling sagot niya. Sa tinakot dyan. Sir? O, di ba kay Elmani? Wala namang bago. Pero may special preparation, sir. Oo, meron naman. Kikinig lang. Ready na, sir. So siya ay
handa na. Pero hindi siya blooded Oo. and unbowed. Oo. Hindi siya ganon, di ba? Oo. Ako din naman unbowed. Talaga hindi ako pwede mag-bow. Oo nga. Unbound. Pag nag-bow ako, wala na. Baka ma-hospital ka. No? Uy, grabe major, ka. major damage yun. Pero buti pa si Senator Lapid, handa na. Oo. Handa na ba kayo? Parang familiar Oo yun. nga, nakaka-relate ako sa kanya. Ako rin kasi man of few words eh. Hindi mo Oo, napapansin? Talaga ba? Parang very halata. Lalo na sa show na ito na ang liit ng aking peg. Oh, di ba? At least handa siya, di ba? Yung iba ayaw magpakita eh. Baka hindi handa. Hindi, yung iba sobrang handa. Mhm. Hindi mo napansin? Pati yung kanilang credentials eh. Pinangalandakan. Ikaw ba? Saka graduate? Well, from my hometown, NDDU. The Jangas. No? The Diangas. The Jangas. Uy, may nagmamayabang na bago pa siya magbigay ng kanyang argumento, sabi niya, ako, graduate ako sa UP, sa Ateneo pala yun, Ateneo Law School. As if relevant yun. Kaya mo yun? Hindi ko kaya yung ganyang kayabangan. Tsaka pero parang kinakapos siya sa hininga. No? Exactly. Di ba? Kinakapos siya eh. Parang hirap na hirap siyang ipagmalaki yung kanyang alma mater. Oo. Di ba? Hindi katulad ako. Pag sinabi kong uste, no? Hindi ibig sabihin alma mater yun. Dahil hindi ako graduate eh. Pero, proudly, di ba? Oo. Hindi kinakapos ng hininga. Yes, at hindi ka sinusuka. Yeah. At paborito ako na nagbebenta ng fishball sa Pinobal. Wow! At paborito ka rin ng mga nanonood ngayon na magte-text na mamaya sa 8080. Madugo ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte nang dumating siya sa Senado. Sa ikalawang araw ng kanyang impeachment trial, aram ba niya na may impeach siya? Parang, dumating si Sara Duterte sa Senado hindi para dumalo sa kanyang impeachment proceedings, kundi para makipag-meeting sa kanyang defense team. Papagalitan kaya niya? Parang hindi siya masaya, di ba? Nagbigay naman siya ng pahayag sa media. Ito ang sabi niya. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. 11 seconds ang kanyang ibinigay na statement. Parang yung kanyang confidential funds. 11 days 11 ginastos. days. Di ba? Ang bilis. Ganun kabilis yung kanyang statement. Ang hilig niya sa mga double numbers 11-11, 80-80. Pero ayun nga, sabi niya, Kong Chel joke, no? Basahin ko lang. Bakit laging bloody ang script? Impeachment trial ito, hindi ito action movie. Parang may ano sila, no? Parang hilig na sa action. Hindi. Ano ka ba? Tokhang nga eh. No? Exactly. Tokhang nga ang kanilang franchise. Tokhang ang kanilang legacy. Exactly. Ayun, nasa ICC sila ngayon. Yung tukhang naman daw tok-tok og hangyo lang naman daw. Manok-tok, kunya mo hangyo. Ganun daw sa Bisaya eh. Oo nga. Tok-tok. Kinsay gilimbungan ninyo. Yeah, palangga. May translation daw. Kailangan po ba ng translation? Kasi parang, totoo, yung iba na pag-google talaga, ano yung bludgeoning? Actually, sa gitna, dapat kinuha na lang niya yung buong tula. No? Diba? Saan galing yun? Yun ang tanong Invictus. yung favorite nyo. Paborito ko yun. Diba? Invictus. Pero, well, out of the night that covers me, dark as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. yung sa'yo, Invictus. Yung kay Sarah naman, Convictus. Yung kay Kitty, Addictus. Witty ka, witty ka. Uy, ibang Kitty yun Hello Kitty yun. Hello Kitty. Ganon. Problema kasi, sumikat yan lately. Matagal nang tula yan eh. Pero sumikat yan dahil kay Nelson Mandela. Yes. Noong nakakulong siya ng 37 years mahigit sa Robben Island, yan ang kanyang laging binabanggit. Yan ang lagi nasa isip niya. Napakalaking insulto naman. Yes, exactly. Sa isang napakagaling na leader katulad ni Nelson Mandela na gagayahin siya ni
Vice President, Right. bloodbath, no? Sara Duterte. Kasi yun naman talaga ang, kumbaga, pinapalabas nila na politically persecuted, sila ay yung mga heroes na Yes. kinakawawa. Di na tinood, oy. Oh, Makakon ka. Liar. tignan lang niya yung hairdo mo. Alam na niya, ikaw yung kawawa. Eh. Nakita mo na yung sarili mo sa salamin? Actually, na-enjoy ko nga. Ang cute-cute ko. Subukan mo. Oo. Baka maiyak ka Pero sa awa. hindi naman kasi ako yung tipong Alan Oo. Peter Cayetano na gustong-gusto makita ang mukha sa salamin. Tumitigil. Pag nadaan sa salamin. Oo. Diba? Marami pa ang pangasar na balita sa pagbabalik ng The Lovely Show! By the way, also with the Ronald Llamas. At nagbabalik ang The Lovely Show, also with the Ronald Llamas. Na-GG si Auntie Claire. Yan ay matapos umanong makaranas ng panghaharas sa ilang Pinoy na naabutan niyang nagra-rally sa Canada. Nangyari ito sa official visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Canada. Kasunod ng insidente, agad nagpatulong si Yusek Claire Castro sa mga pulis. Sagot naman ni Auntie Claire, hindi kailangan maging bastos kahit may freedom of expression tayo. Fresh from Canada, welcome to the Lovely Show, Yusek Claire Castro! Woo! May kasama ako. Oy, May kasama ako. hinatid ng mga DDS. Sambang sako ng gawgaw sa Quinta Market mo napulot yung mga kasama mo, Auntie Claire? Ganyan pala. Ano siya nagsisinungaling? Oo. Oy, pinuri na po kayo Oo. ngayon. Nagkamali talaga sila nun. Oo. You must be doing something wrong. Oo, ganun ba? Pinupuri kayo ng mga DDS, no? Kumusta po? Okay naman. Sabi mo nga, fresh from Canada. So, fresh na fresh. Hindi naman kayo affected. Ba't Doon sa naman? welcome nyo. Ay, Oo. hindi. Pinuri natin na ako eh. Admitted na nagsinungaling sila eh. Oo. Sabi ni Senador Robin Hood Padilla, balat sibuyas daw kayo eh. Ay, Oo. teka lang. Baka dapat manalamin siya. Baka siya yung balat sibuyas. Correct. Diba? Parang si Shawi ang affected. Ganun ba? Nung inaway niya, si Senator Kiko Pangilinan. Wala naman tayong naisip pahiwatig doon, di ba? Yun kasi yun eh. Oo, nagtaas daw ng boses. Konting di ba? sigaw lang. Medyo... Pero Yusek Claire, welcome to the Lovely Show. Maraming salamat po at siningit nyo itong walang show. Ganun ba? Despite your busy schedule. Eh, makasama ka lang eh. Hitik na. Kasama pa si Judge Ronald. Oh, di ba? Okay ba ang aming robe? Yes. Bathrobe. Siya galing sa CR, ako galing sa Solabat. Si Judge Lovely and Judge Ronald. Nakita ko yung pictures nyo kahapon. Saan? Dun Ano sa West Philippine Sea Mural Competition. yes. Ganyan kayo, West di ba? Philippine Sea. Oo. Ate Ate nito. nito. Kung di nyo alam, Auntie Claire, siya ay kasama doon sa convoy. Yes po. Sa Fourth Pag-asa Civilian at Mission. sumakay ng jet ski sa Sandy Cay. Ala, Hindi pumasok lang. mas nauna pa siyang mag-jet ski? Kadigong! Para ipagtanggol ang ating karapatan? Siyempre. Kasi kung dada yung totoong nag-jet ski na, baka sabihin, Parehas kasi silang tiga Mindanao. Kaya sabi nila, dapat itayo ang karangalan ng Mindanao. Dahil nung nagpromisa yung isang tiga Mindanao, wala nangyari. Kaya sila na yung pumunta. At pala yung tinawag doon sa mga naniwala? Sa dating nangako na mag-jet ski, anong tinawag nila? Ano oo. tinawag? May tinawag siya eh. ano yun? Mga DDS? Ano? Stupid. Yung mga naniwala. Yung mga fishermen na yun talaga yung dahilan kaya siya sinuportahan. Tinawag niyang stupid. Stupid! Pinaniwala din ako nun. Talaga po ba? Stupid pala. Oh no. Auntie Claire, hindi ba gumuho ang iyong self-esteem? Katulad ko, Bakit? nung first day ng hearing sa impeachment, dahil nagtatapon ng mga pinang-graduatean ng mga paaralan eh. Oh, ganun ba? Oo. Ikaw ba, saan ka ba nang-graduate? Ako kasi hindi eh. No, kaya, May UST ako. ako rin. Oh, stay. Pero kick out.
Ganun ba? Hindi naman. Oo. Pero ano po yung nauwi ng gobyerno from Canada visit? Anong good news po? Okay, unang-una kasi, nagkaroon ng bilateral meeting with the Prime Minister, Carney. Doon pa lang nakita natin kung paano ba, unang-una, paano ba winelcome ng Canada, yung Pangulo natin, ang bansang Canada, I saw ang Pangulo. Ibang-iba doon sa welcome sa inyo, ha? Ay, hindi ako winelcome nung ilan lang naman sila, mga anim. Na naka-megaphone, Oo, kaya oo. maingay. At mukha talagang pinaghandaan para mamahiya, di ba? Pero pag pumunta ka sa Philcom, kung paano tayo tinanggap, saka yung Pangulo, talagang mainit ang pagtanggap kay Pangulo. Saka, sa lahat ng miyembro ng delegado na Grabe. dinala ni Pangulo. Sinamahan pa si BBM kumain sa Jollibee, di ba? Kaya Ano kaya nag-trending, kaya nag-trending yung Jollibee. Ano kaya in-order doon, no? Oh, yun pa rin. Juicylicious. Di ba? Okay. Well, anyway, yun nga, kasi marami pa rin mga negosyante mula Canada ang nakausap at nagpahayag ng kanilang interes na mamuhunan dito sa Pilipinas. Alam niyo yung ganun kasi pag personal na iniimbitahan ng isang leader, iba kasi yung dating. Oo. And at the same time, pag ikaw, kasi ako, pag nakikita ko personal kung paano tanggapin ng ibang liderato ang Pangulo natin, nakaka-proud on my part kasi pag nakikita mo personal, na ganun yung paggalang ng mga tao sa ibang bansa, mga liderato sa ibang bansa. Nakaka-proud. Tapos yung ibang mga Pilipino dito, kung paano gusto nilang ibaksak ang Pangulo dahil mga obstructionist. So, yun lang yung medyo hindi maganda. Nakaka-proud bilang Pilipino. Yes, totoo. Lalo na si Auntie Claire, tsaka kasi yung alter ego ng presidente. Di ba? Alter ego. Oo. Alter ego talaga. Spokesperson eh. Kaya kung babastusin siya, ang binabastos yung presidente at yung gobyerno. Exactly. Yes. Ibig sabihin nun. That's the point Oo. Judge Liamas, Judge Ronald. Totoo. Hindi, di ba sabi nila, hindi mapapatao doon pa sila. Sa akin wala naman yun eh. Ang issue dito is, ang dinala mo kasi is bansang Pilipinas. Kasi Filipino ka. Tapos ganyan ang pinakita mong ugali ng iila na apektado yung mga matitino na mga Pilipino, di ba? So, hindi kayo balat sibuyas. Hindi nga ako. Katulad ni, sabi ni Senador Robin Hood Padilla, di ba? Baka siya yun eh. Kaya, Actually, karamihan doon, or yung talagang nagme-megaphone, parang naririnig ko talagang may Bisaya accent. So talagang ramdam ko na, uy, Bisaya. Kababayan mo. Oo. So parang medyo nalungkot ako kasi hindi ganun dapat yung representation ng mga Bisaya eh. Kasi syempre, ang mga Bisaya, ang alam ko, mga magagalang, Hospitable. magiliw, oo. So, anong mensahe mo sa kanila in Bisaya? Nagpakaulaw ra jud mo. Ako ay naulawan ko. Maski dili ako ang bastos, murag ako ang naulaw. Kay dili ingon na ana ang mga Bisaya eh. Declare na naintindihan ko eh. Oo, kahit hindi ko naunawaan, naramdaman ko Parang ako yung mga ganun, sinasabi. Hindi, saka ganito, kaya siyempre nung nagsasalita sila, at the time kasi, gumagawa kami ng video para doon sa PCO. Dalawa lang kami. So, di ba ako feeling ko naman kasi hindi ko kailangan ng security. Talagang dalawa lang kami. Oo nga. Tapos, nung dumating sila, nagbigay galang pa ako, umiti pa ako. Yes. Yeah, I Sinati saw mo that. sila. Yes, Kahit uminati alam mo ko. na kalaban. Hindi ko alam. Oo, di ba? At kahit kalaban, babatiin ko naman. Correct, Pero, correct, I mean, oo. kung gusto nyo kasi makipag-usap tungkol sa flood control, ay upo po tayo. Hindi naman kailangan ng megaphone para sumigaw Hindi, kayo. tsaka hinahabol kayo. Parang gusto kayo saktan physically, hindi lang sa Yun. megaphone. Parang iyahampas sa inyo yung megaphone eh. Parang ano kasi parang nagbibingi-bingihan daw kasi si Auntie Claire. Nakangiti pa kasi ako. Nakangiti pa. Ay, Sinungaling ka raw, sabi gano'n. Oo, ang daming ano nun, magnanakaw, liar, pangit. Pero you're okay naman po. Wala, sa akin at that time, siguro, kasi iba kasi yung sabi na takot ka ba? At that time, kaya ako nakangiti kasi ang takot ko lang is baka nga kuyugin, manakit, pero hindi ako takot na sumigaw sila or what, hindi eh. Hindi sa akin yun eh. At sinabi ko kay Director Robertson, wag na natin itong palakihin. Yes. Sa atin na lang to. Kasi after that, nagtuloy pa kami, pero pumunta na lang kami Yes. ibang venue. Oo. Hindi namin alam, kahit kay Sec Dave, Oo. hindi namin sinabi sa media, hindi na sabi niya,
hindi namin alam na ikakalat Nag-viral nila. dito. Nag-viral. So diba? parang pag inisip mo, yun yung purpose nila. Mamahiya. Hindi, yung iba kasi, kung sila, proud sila sa kanilang kabastusan. Well, their purpose was to like shame you, pero in the end, Pilipinas at mga Pilipino ang napahiya eh. Actually, yung kanilang mga sarili. Exactly. Kasi kung pakinggan nyo yung naratibo nila, yung pagmumura nila ng malutong, yung umamatay ka na sana, hindi naman ito yung mga sinisigaw ng yung mga militante talaga na merong mga cause na may pinaglalaban. Yes. Hindi ito yung mga words sila eh. Alam mo naman kung saan galing yung mamatay ka na sana. Typical yun. PI Diba? ka, Typical diba? sa kanila yun. Yun. Diba? Di ba nakikita mo kung saan ba sila gawi eh. Sabi nga ni Attorney Congressman Chel Jokno ng impeachment, bakit puro madugo ang inyong mensahe? Mapayapa itong ginagawa nating trial. Bakit puro bloodbath? Ang Exactly. hilig nyo, di ba? Kaya ka ba kayo naka-robe? Oo, dahil feeling ko kami. Feeling judge. oo, feeling judge. Mapanghusga. Akala ko kasi may bubble bath. Oo, feeling. Hindi, kasama na yun. Pantapat namin sa bloodbath. No? At bludgeoning. Dahil nung, Bludgeoning. dahil nung napanood namin yung 3 araw, no? 3 araw ngayon, parang, ito na ba yun? No? Parang, yung 2 senador na nagtanong nung simula. Yung isa, napaka-patronizing. Para kang pinupuri, pero practically, ininsulto ka. Yung isa naman, na nagsimula sa credentialism, napaka-condescending naman. Pero nagtataka kami, bakit siya inihingal? Inay, di ba? Kaya Di ba siya sakit? Oo. Kinamusta ko actually. Oo, Oo Bakit siya hinihingal? Oo. Kumustahin natin baka magtampo. Oo, magtampo. Kamustahin mo naman. Oo nga, oo. Mamaya tatawagan ko. Kamustahin ko siya. Oo, dahil May yan. access ka? Very athletic yan eh. Diba? Sa triathlon, di ba? Oo, nag-Ironman competition yan, etc. No? Pero ayun na, natuwa kami kaya sinuot namin ito dahil feeling namin kung kaya nila, kaya rin namin. Kahit hindi kami mga abogado. Mga judger lang talaga kami. Hindi katulad ni Auntie Claire. No? si Auntie Claire. Graduate siya ng USTE. No? Habang ako ay drop out. Bakit mo naman, ikaw ay pinagmamalaki ng uste? Hindi, naalala ko lang kasi yung attorney Narbasa. Oo, tatay yata niya o lolo. Yung kaaway ko nun sa Gusto niya, di ba? Oo, nung tatayo ko na student Yung council objection, sa UST. objection, yun ba Ang yun? kaaway ko yung tatay niya. Siya ang abogado ng Ustino. Hindi mo na inabutan niya, Auntie Claire. No? 1978. No? Oo. Si Chief Justice Narbasa. Yung kalabang ko noon. Ganun ba? Defending the administration. Oo. Anti-clear tayo ng anti-clear. Okay lang yun. I don't mind. Really. Wala, gusto Ini- mo, ini- anti-Claire. Huwag naman antay. Kaya yung mga DDS talaga, pag pinakinggan mo, yung sa Canada, sabi na, oy, anti-clear! Anti-clear! Pero, bago ka kasi dumating, nagko-competition kami. About Sino what? ang mas maraming galit sa amin? Ng mga DDS. Sa inyo? Pero nung dumating ka, ulat kami, talo kami dalawa, di ba? Panalo po kayo. Panalo kayo, no? Ang tanong ko nga nakakatulog pa ba kayo sa dami ng negative energies na binabato sa inyo? Parang The Conjuring, di ba? Yung, Ganun ba? Oo. Para bang tumataas yung balahibo mo pag nadidinig? Oo, yung... Hindi ko sila I don't mind them. Baka sila yung hindi nakakatulog, kaya ganyan lagi ang pintas nila. Right. Diba? I think sila yung hindi makatulog kasi puno ng hatred ang kanilang puso. Puno ng kadiliman. Ibig sabihin, binabangungot sila. Nasa isip nila si Auntie Claire. O imagine mo, nagtatrabaho ako, hanapin ba naman ako? Talagang hindi sila makatulog, Exactly. di ba? Hinahanap nila ako. Pag nakita tayo nila ngayon, na ganito suot natin, tayo naman ang bangungot nila, di ba? Pero Auntie Claire, eto, nung nabalitaan kasi ng mga, syempre, mga Pilipino, yung dinala ng gobyerno after the Canada visit, may mga environmentalists and environment activists na nag-react. Paano daw po ba natin or maa-assure ng gobyerno na ang Canadian mining companies ay susunod sa ating environmental laws? Actually, nakausap ko dyan kasi doon si Secretary Cuna. Kasi sabi ko, definitely magiging issue yan. Pero meron silang ginagawa talaga na para maprotektahan ang ating environment. Hindi sila tutulog-tulugan para yung bansa naman natin ang masira para sa
ganitong klaseng investment. Hindi. Sabi ko, dapat nating i-amplify kung ano man ang inyong mga projects. Kasi para yung mga kababayan natin na iyan ang talagang iniisip, masira ang ating environment, ay mapanatag ang kalooban na ito ang gagawin ng gobyerno para mapangalagaan din natin yung ating kalikasan. Especially nowadays, syempre, ang bilis kumalat ng misinformation and disinformation. Tanong ko lang din po, may mga IPs po ba na maaapektuhan kung sakasakali or madi-displace na naman? I don't think so kasi pinangangalagaan ng Pangulo ito. Hindi ito pababayaan talaga. Alam natin yung mga IPs nasa puso yan ng Pangulo. So, I doubt na maaapektuhan sila. Nung nasa Canada kayo, lumabas yung report ng World Bank na tayo ay upper middle income country na. Di ba? Pero at the same time, ayon sa SWS, yung self-rated poverty is more than 50%. Ibig sabihin, 52 daw ang tingin ng mga Pilipino sa sarili nila na mahirap. Paano balak yung ganitong klaseng pakiramdam at yung ganitong upper middle income level? Paano mo yan ididikit? Anong plano ng gobyerno? Parang yung upper middle income kasi parang average yan. Pinagsama-sama para makita yung average na kayamanan ng bawat isang Pilipino. Pero ayun nga, hindi pa masyadong nararamdaman ng mga Pinoy. So, yan ang trabaho ng gobyerno para pag-ugnayin yung reality at saka yung perception. Diba? Actually, di ba, maraming intervention kasi ang ginagawa ng gobyerno. Let's face it talaga naman, lalo na nagkaroon ng crisis sa Middle East, naapektuhan tayo, pero every time kasi na magkakaroon kami ng meeting, especially sa Uplift, ang laging utos talaga ng Pangulo, huwag niyong pabayaang mapatid yung supply ng fuel. Sabi niya, yung presyo talagang hindi natin yan makokontrol. Okay? Hindi natin makokontrol ang presyo, pero dapat siguraduhin nyo na yung supply ng fuel ay hindi mapatid kasi para tuloy-tuloy lang din yung nangyayari, yung negosyo. Diretso lang yung trabaho natin. Pero definitely, wala tayong magagawa sa presyo. Imo-monitor lang natin yan. So, yun talaga yung utos ng Pangulo. At the same time, sabi niya, kailangan yung fertilizer, meron din tayong supply. Mahal, yes. Ito siguro yung mga utos ng Pangulo na kami-kami lang yung nakakarinig kung ano talaga yung gusto. Kasi hindi ito nakikita ng media Pero yung mithiin ni Pangulo kung paano maibsan talaga yung impact ng krisis, talagang yun ang inuutos niya. Kaya sabi ko nga, si Secretary Sharon, sabi ko, wala ng tulog to. Tapos minsan nakita kami, sabi ko, Secretary, ting makikita kita, nai-inspire ako. Sabi niya, bakit? Kasi feeling ko, I'm full of energy. Wow. Samantalang siya na daw, wala na daw siyang energy. Kakatrabaho. Hindi, kasi talagang tinutukan niya yung supply ng fuel, yung kasagsagan nung giyera, yung gulo sa Middle East. So, ito yung mga intervention na sinasagawa, pero hindi natin masasabi na talagang hindi maapektuhan ang iilan dahil sa mga nangyayari. Actually, hindi lang naman yung crisis yung nakaka-apekto sa ekonomiya natin. Let's face it, yung political noise, na sobra na ginagawa talaga nila, para intentional talaga mag-ingay, na nakaka-apekto ito sa ekonomiya. Yan yung mga pinag-uusapan namin na hindi lang yung crisis sa Middle East, pati yung sobrang ingay, yung fake news, nakaka-apekto po yan sa ekonomiya. Nung several months ago, nung nangyari yung Netflix miniseries sa Senado, may nakausap akong Common Investors. No? Sabi nila, what's happening? No? Magpukan muna sila. Mag-withhold muna sila ng desisyon. Dahil gusto nilang makita. Dahil ang image, parang ang gulo-gulo natin. Diba? Parang Humpty-Dumpty. Buti na lang, na-resolve eventually. Pero alam mo naman yan, Anticlaire, alam mo yung optics eh. Diba? Yan yung epekto, yung binabanggit mo kanina. Tapos parang sunod-sunod yung pag-amplify ng mga violence involving minors. Tapos parang pakiramdam ko, teka lang, bakit parang tuwang-tuwa kayo? Ito yung, ako basa ko lang to, no? Ito talaga, yung sa mga obstruction sa mga destabilizers, ito talaga yung ginagawa nila para pag bumaksak or pumangit man yung ekonomiya sa bansa, isisisi na naman nila sa Pangulo. When in fact, isa sila sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng epekto sa ekonomiya.
Nabanggit niyo, Auntie Claire, yung isang elephant in the room. Yung source ng langis na crucial sa ating energy regime, no? Napag-usapan ba yan sa Canada? Dahil ang Canada, ang biggest supplier ng langis ng Amerika. Meron bang ganun na pag-usapan sa bisita ni Presidente? Oo. Yes, meron. Kasi, kumbaga, nung napag-usapan sa bilateral meeting, sabi nga niya, ang sabi po ng bansang Canada, ni Prime Minister, ay gusto niya na maging daan din po ang Canada na maging partner ng ASEAN sa IT, sa energy, sa nuclear, energy. So, lahat ito ay nabanggit. Pero syempre, sabi nga natin, ito ay kumbaga initial na usapan. Kaya nandoon yung iba nating mga miyembro ng gabinete para pag-usapan ng detalye kung ano yung pwedeng pasukin na negosasyon ng Pilipinas, ng Canada. Napag-usapan din ba dyan ang nuclear power? Dahil sa usapin ng modular nuclear power, mas abante ang Canada kaysa US. Nakausap natin dati. No? May ganun bang pag-uusap? Dahil posible kasing game changer yan. Nabanggit po siya. Nabanggit po siya. And at the same time, nabanggit din po naman siya sa Russia. So, nababanggit po ito at ito naman din po ay pinag-aaralan kung ano yung pwedeng magiging epekto nito sa Pilipinas, kung tatanggapin ba. Kasi ang unang concern din ni Pangulo dyan, nung una itong binanggit sa Russia is ang apprehension ng mga Pilipino ay dangerous ito. So sabi naman ni President Putin, yes, in general, sasabihin na dangerous, pero depende naman yan sa kung paano ito gagawin. Diyan kasi lovely sa modular, ang mga abante dyan ay France, Canada, US. Ang Russia medyo hindi pa masyado. Marami sila nuclear weapons. Nuclear. Ang weapon ng presidente, no? Pag merong aawayin, yung nuclear option. No? Anti-nuclear weapon. The Dragon Lady ang Malacanang, di ba? Exactly. Ay, teka lang, meron pala akong gusto liwanagin kasi nanood ako na isang episode nyo. Naku. Kasi sabi, Yusi Claire, Wow, pinapanood tayo. naghang. Oh, yan. Yes, actually, ganito yan. I was very curious. Ano nangyari? Hindi ako yung naghang, yung teleprompter. Okay. Oo, kasi wala akong mabasa. So, hindi pala nila alam na wala siyang laman. So yun yun. Okay, dami yung tatanong. Dapat ko ma-explain. Sabi ko, Anyari, parang ganun. sabi naman ni Judge Ronald, ay hindi ako naniniwala na si Auntie Claire ang naghang. Sabi niya, yes, yung teleprompter nagkaroon ng problema. Yun nga yun. Pero hindi nyo rin po pwedeng sabihin na, uy, anong nangyari sa teleprompter? Hindi. hindi ko alam at that time. Kasi first time nangyari. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba, may technical problem po ang teleprompter. I just waited. Hindi rin po pwede mag-adlib. Siguro, lesson learned na yan. Siguro susunod pag ganyan nangyari, sabihin ko talaga. Kaya-kaya nyo naman mag-adlib eh. Hindi, Kayo kasi pa. before, sa Cebu yata kami, ang labo ng letters, yung maliliit yung letters. Sabi ko, pasensya na po, hindi ko talaga mabasa. Sinabi ko naman talaga. Pero Auntie Claire, may mga reactions kasi sa social media. Mga totoong tao ito na nababasa ko. Sabi nila, parang pinipilit daw yung messaging na, kumbaga, improve na daw yung economic status ng Pilipinas. Pero hindi naman daw talaga nila nararamdaman on the ground. So parang feeling nila pinipilit lang yung messaging na yon. Actually, ganito yan, di ba? Sabi nga natin, kung nagkaroon tayo ng upper middle income, katulad niya, sabi niya naman, ito ay yung talagang economic growth, yung average. Pero hindi naman talaga sinasabi ng gobyerno na lahat ng tao ay nasa mabuti ng status ba, yung sitwasyon ng buhay. Kaya nga, patuloy yung gobyerno ng intervention. At katulad kanina, nasa school food feeding ang Pangulo, may milk feeding. Lahat ng ito ay isinasagawa kasi para mas mabigay natin yung tulong sa mas nangangailangan. So, siguro, hindi naman din lahat, hindi nakakaramdam ng ginhawa. Meron naman din mga kababayan natin na kahit paano ay na-improve naman yung buhay. Paano niya re-resolve yung contradiction? Usually kasi sa normal political economy, pag mataas yung ating
budget target. Tapos yung ating growth rate ay mababa, katulad ngayon, no? Mismo yung target ng gobyerno ay hindi naabot dahil nasa external factors, no? Usually, contradictory yan sa isa't isa. Dahil lalaki ang inyong deficit. No? So, anong plano ng gobyerno para hindi mangyari yan? 7.2, 7.3 trillion yung proposed Yeah. budget. Ang problema, at least itong previous quarter, 2.7% lang yung growth. Ibig sabihin, malayo doon sa target. Kung ganyan yung agwat, tatamaan yung ating ekonomiya. Lalong lalaki yung deficit. Lalo na ngayon, yung mga nagpapautang, ang taas ng interest rates. Dahil nga sa Iran war, no? So, para yung upper middle class at yung perception ng tao na mahirap sila, para ma-bridge yung gap, no? Anong plano ng gobyerno? Kasi yan una, pang-priming. Pero yung isa rin kasi dyan, ay yung pinopropose ng mga katulad nila Solita Monsod, medyo taas na naman yung tax dun sa nakikinabang sa ganitong crisis. No? Yung may windfall, halimbawa, oil companies. Yan, nilabas na rin ni Secretary Garin yan. Baka pwedeng pag-aralan yung pagtaas ng buwis ng mga nakikinabang sa crisis na ito. No, dahil hindi naman lahat tinatamaan ng crisis may nakikinabang. Yan ba ay on the table? Actually, napag-usapan yan. Pero medyo may apprehension kasi yung economic team pagdating sa ganyan. Na ang itataas mo na tax ay yung, kumaga yung mas yung medyo mayaman. Well tax. Well tax. Meron din daw kasing negatibo na pwedeng mangyari. So kaya inaaral yan kasi baka nandito nga sila, tapos biglang umalis na sila. Pag-alisan sila, pati negosyo nila, dali sa ibang bansa kasi ganito kalaki yung tax na ipapataw sa kanila. So, pinag-aaralan. Tama yun, pag-aralan lang. Pero marami kasi mga bansa na ginawa yan, pero hindi umalis. No? Sana hindi ganyan sa atin. Paano ang gagawin mo kasi, papawasan mo yung corruption para hindi sila umalis. Mas i-improve mo yung infrastructure. Kumbaga, merong iba silang pwedeng gawin ibang benepisyo para hindi sila umalis. Dahil karamihan kasi dyan, mga local investors din. Hindi yan foreign. Yung mga nandito ngayon. Kung gusto natin bawasan talagang corruption kasi ngayon, medyo marami nang natatakot at talagang hinahabol sila. Sana sa susunod na eleksyon, ang kunin nilang leader ay yung hahabol din sa Correct. Exactly. Correct. And definitely, that's not the person na bibigyan nyo ng mensahe ngayon. Yes. Pero going into the next presidential election sa 2028, no? Isa pa lang ang nagpakilala bilang kandidato, no? Hindi ba kayo na-intimidate? Hindi ba kayo na-tense? No? Hindi ba kayo kinakapos ng hininga katulad ng isang senadora? Bakit naman? Dahil siya kasi yung mataas sa survey. Malaki din naman po yung pwedeng sabing liability niya. Di ba? So, hindi pa niya na-explain yun. Parang kayo yung kanyang liability. Ang ganda pa naman ang ngiti ni dyan. Pero siya ba talaga to? Kasi sexy eh. Pero sexy na si Bibi Sara. Hindi ko lang kung kailan ko na. Kahapon pumayat siya, nakita ko. Pero parang yung Invictus, parang isang line lang yung alam niya. No? Kanina kasi binanggit ko rito yung buong tula no? Dahil kabisado ko yan no? So ano po ang mensahe ninyo sa standee ni VP Sara? Manatiling ganyan ang kanyang katawan. Para may panlaban siya sa susunod healthy eleksyon. Pero siguro ang mensahe natin, VP Sara, mas maganda po sila na kung diretsuhan yung sasagutin ang mga aligasyon laban sa inyo. Huwag na po yung mga technicalities kasi kailangan ng tao malaman kung totoo bang mayroong paglulustay. Kasi yung pag naman niya, threaten niya sa Pangulo. Admitted na niya freedom of expression lang ang kanyang depensa. Yan, di ko alam ba't nagtatagal pa yung witness ngayon. Admitted naman na yun, di ba? Yes. So, yan lang po, VP Sara. Yan. Yung panghuli, in 4 days kasi, 10th anniversary ng ating historic victory sa UNCLOS. Laban sa China. Tingin mo, for 10 years, wala naman siya sinasabi. Lagi siyang no comment. Yung tatay niya, ang sinabi, dapat itapon sa basura. Pero siya, anong advice mo sa kanya? No?
Siguro dapat magsalita siya in Mandarin. Oo. Gauchi. Kung paano rin niyang ipaglalaban ang interes ng Pilipinas nang hindi na tayo nagpa-provoke ng gera, ha? Correct. Kasi lagi nila sasabi, it seems that you're provoking war. Fear-mongering. Diba? Pero hindi tayo ganon. Hindi nagpa-provoke ng war, hindi nagpa-provoke ng kaguluhan, but still, na ipaglalaban ang karapatan natin. Hindi puro yung no comment. Yan. Maraming Bye-bye. salamat. Bye, VP Sara. Maraming salamat po, Yusek Thank you, Claire Yusek Castro. Claire. Maraming Auntie salamat, Claire. Judge Lovely and Judge Ronald. Thank you so much. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, nag-imbita tayo ng isang walang kwentang analyst sa kabilang panig. Kung sa bana, talo niya ang mga nagsisitalinuhang mga DDS. Eto na ang ating resident AI analyst. Walang iba kundi si Jin Pupu. Pasok! Shukran, Ronald and Lovely. Cheese Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Oh really? Oh come on, talaga lang ha? Anong authority ng Senado para gawin yan? Bakit si Cheese Escudero ang nilagay sa posisyon na yan? Dahil abogado siya? Dahil may karanasan siya? Kumusta naman yung naging papel at posisyon niya sa mga impeachment proceedings? Parang mga tangi naman to. Kaya tama lang ang pag-alma na magkapatid na Cayetano dyan eh. Ikaso, hindi nyo naman pinakinggan. What the hell? Bakit kasi kayo mga paladesisyon at bigla-biglang nagpapalit ng presiding officer? Pakisagot please. Sana pala, ginawa nyo na lang siyang Senate President uli kung gusto nyo rin lang naman gawing presiding officer. Nagmukha tuloy tagalista lang ng noisy at tagapaypay si SP Win sa taas ng dais. You know dais, the race platform in the Senate plenary. And before I go, I just want to call out those who judged Cheese during the trial last year. Remember forthwith, kung kuyugin nyo si Cheese noon, kulang na lang ilibing nyo na siya ng buhay. Pati si Hart, dinamay nyo at tinawag na nepo wife, di ba? O ngayon, puring-puri kayo kay Cheese. Ang tawag dyan, kaisuka. Hala, kainsuka daw ta. Ito naman kasi si Jinpu, porkat wala siyang heart, no? Wala rin siyang mamahaling singsing, bitter na siya. Pero kainsuka nga ba? Uy, in fairness masarap yung suka. Yung suka na may katong suka sa Bisaya nga. Unsa ni tawag? Nakalimot ko. Oo, yung sa... Yung may ahos, yung sa iligan. sibuyas. Oo. Pinakurat. 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 Ako ang Bisaya. Ako ang nakalimot. Napakasarap nun. Oo. Sa tinapa. Oo. Bulad. Sa longganisa. Oo. Diba? Ang sarap nun. Oo. At sa mga kakamfeng. Kainsuka daw eh. Kaya ang suka, no? Yan ay nabulok na wine. No? Yan ay nabulok na anong tawag doon? Ano? Hindi naman lambanog eh. Yung galing sa... niyog ba? galing sa nyug. Yan ay buko juice Okay. na nabulok. Naging suka. Diba? Pero iba naman yung nabulok sa Senado. Iba yun, no? Iba yun, no? May feeling yun eh. Pag ikaw ay bulok, feeling ka. May feeling ka. Katulad nung magkapatid, di ba? Na umirit ng opening, di ba? Na nagsasayang lang ng oras, if I know. Yung isa napaka-patronizing, yung akala mo, pinupuri ka, yung pala ininsulto ka. Exactly. Yung isa naman, napaka-condescending, no? Kami ang God's gift to this impeachment court. Ang dating, di ba? At saan kayo graduate, no? Yun ang height ng condescension. Ang kulang lang kasi, yung dapat delivery, dapat chill ka eh. Hindi, hinihinga ka. Parang, di ba? Pero what do you think about the the Senate President
Sino nga ang Senate President natin sa Si Wayne Gatchalian. Akala ko kasi, Oo. kasi parang dalawa sila, naduduling ako. Oo. Joke lang. Siya Kasi kasi yun yung- naman ang kumbaga, nangyayari, usap-usapan sa social media. Parang anong ginagawa ni SP Win dyan? What do you think about it? Oh, siya kasi yung behind the scenes. Mm-hmm. Siya yung parang general manager. Yung mga kinakailangan ayusin para smooth yung impeachment, siya yung nag-aayos. Ang suggestion ko lang, dagdagan niya yung kanyang trabaho. Halimbawa, press briefing after bawat araw ng impeachment, meron siyang harapan sa media para yung mga tanong, siya yung maglilinaw. Yun ang pwede niyang gawin as Senate President. So, sa para hindi siya impeachment- nagmumukhang furniture. Yun ang banat sa kanya Or fixture. ni attorney, former human rights, Harry Roque. Ang tawag sa kanya ay flower base. Oo. Pero relevant pa ba ang opinion ni Harry Roque? Siyempre, hindi na. Diba? Ang hari ng humba, ganun ka-relevant. Ikaw Hari naman. ng humba. Diba? Oo. Kayo ba sa Jensan, mahilig ba kayo sa humba? Not really sure about that. Tuna eh. Tuna Bisaya ang kasi ano. yan eh. Oo, No, humba. Cebuano yan eh. Cebuano dish. Pero bawal ako sa humba. Oo. Kaya si Harry Roque gustong maging relevant. Di ba? Ayaw niya maging flower base. Sa Europe, pinapasa niya sa iba. No? Ayaw niya maging flower base kasi gusto niya maging flower. Yan. Wala po siyang naisip pahiwati. No? Naisip pahiwati. Oo. Usually kasi ako gumagawa nun. No? No? Bash na naman tayo. Oo. Pero yun nga, usap-usapan nga, dapat ba daw na kumbaga umupo na lang si SP Win bilang senator judge at hayaan na si Cheese Escudero doon sa Well, platform? syempre, hindi ganun kaganda yung optics dahil may mga kaso. Si presiding judge Cheese Escudero. Pero nakita mo naman, yung handling niya, mabilis. Very crisp, di ba? Very Yeah. precise, no? Very rigorous. Dahil nga, may background siya sa batas. At May dalawa lang legal naman, background. dalawa lang naman ang abogado sa kanila. Aha. Si Kiko at saka si Cheese. At si Kiko parang hindi siya inclined na maging presiding judge. Mas gusto niya, nandun siya sa floor. Diba? Siguro lang, ayusin lang yung role ni Senate President Win Gatchalian. Ano ba yung kanyang role? Ano hindi maganda sa picture na nandun kakatabi ng presiding judge na nagsasalita buong araw, tapos ikaw ay tahimik lang. So preferably, doon ka na lang sa baba, tapos after ng isang araw ng hearing, magbigay ka ng briefing as Senate President. Kwan lang naman yon. Suggestion lang. Hindi naman tayo nagmamagaling. Pero open ang ating GCash kung sakali na magustuhan nila yung ating suggestion. Parang mahal ngayon ang siopaw at saka siomay sa Mamunlok. Di ba? Okay na tayo ron. Free promotion ba to? Pero eto, tanong. Kapag ka Senate President, hindi automatic na presiding officer ka ng impeachment trial. Well, yung nangyari before, yung kay Corona, yung Senate President Mismo? ang naging presiding judge. Pero ang malinaw sa ating konstitusyon, kung ang Presiding judge presidente pala. ang may impeach, yung Chief Justice ang presiding judge. Yun lang ang malinaw. Doon sa iba, silent. No? Ang sinasabi nga dyan, kung hindi naman structurally integrated sa ating fundamental law, pwedeng gumawa ng sariling rules ang Senado. Yun ang nakalagay sa konstitusyon. Na ang Senado, as a co-equal branch, can make its own rules. Yun ang ginawa nila. No? Naglagay sila ng presiding judge na hindi necessarily yung Senate President. At within their powers yan, according to the Constitution. Pero syempre, kailangan may kumontra. Ayan na sila, Atty. Torion, abogado ni Kibuloy, Yes. at saka ng iba pang mga DDS, ayun na, nag-file na sa Supreme Court. Yun na nga. Bakit kaya lagi na lang ganito? Ano ang implication yan sa ongoing trial? Ang implication niyan, wala. No? Dahil malinaw kasi na sa ating konstitusyon, yung Senado ang gagawa ng sarili ng rules. Yes. Ang problema, no, hindi yata sila marunong sumunod sa rules. Kaya
tatakbo sila sa Supreme Court para ang Supreme Court ang gumawa ng rule dyan. Kasi Pero, parang nagiging habit na, no? Takbo sa Supreme Court, reject, Hindi, takbo kung- ulit. hindi, kung lagi kang talo, no? Lagi kang nasa kangkungan, nawili. No? Kaya pupulutin na naman sa kangkungan yan. No? Kaya bigay mo na sa kanila yon. Ikaw naman. Ayaw mo pa ibigay yun eh. No? Oo. Wow, ang dami talaga nating natututunan from Itay. Ngayon naman, magbabasa muli tayo ng mga makabuluhang puna ng netizens. Laban ba sa atin? Vin Barassi, malayo pa ang November. Lumabas agad ang mga engkanto. Ano ka? Anong klase kang engkanto? Anong klase ba? Ako kasi tikba lang. Ano ka? Ang mga DDS ang tawag sa akin, Sigbin. Sigbin. Ano Sigbin? Tiyanak? Parang ano siya, ewan ko, parang shape yata ng kangaroo. I'm not really sure about that. Basta Wala namang kangaroo sa Pilipinas. Baka tambaluslos. Oo. Sigbin. Di ba Bisaya rin yun? Tambaluslos? Oo, tambaluslos. Ayun. June Kabuhan, ang walang hiya ng mga hayop na ito. Hindi sila nakagawa ng anumang bagay sa Pilipinas. Uy, nakagawa. Ang dami mo. Ikaw pa. Ang dami mong kaguluhang nagawa. At kalokohan. Oo. Ikaw rin. Ang dami mong Kabalbalan. kabalbalan na ginagawa. Oo. Ano ba to? The Puppet Show. Si Bernard de la Cruz. RK Punay, nag-wig pa. Oy, nag-wig. Nakikita niyo ba kami? Ngayon, tape ito Nag-wig pa kasi wala nang buhok. Kahit mag-wig, pirana pa rin. Uy, grabe na hurt naman si Sen Marcolettes. Ibig sabihin, pati ngipin ko, tinira na naman. Matalas eh. George Baribal. Akala ko Barubal. Puro mga abnormal ang host at guest dito. Of course! Hindi na ito normal. Di ba mga katulad natin ang kailangan ngayon sa ganitong klaseng mundo? In this, new normal, Yes. kailangan ng mga abnormal. Yes, oo. Driver sweet lover. Aba? Malabong di kayo magtago pag naging presidente si Vice President. Uy, meron ka na bang exit plan? Wala eh. Wala, oo. Para ka talagang isang sumpa, no? Wala kang exit plan. Toots! Tux Papa Arellano. Nag-usap yung mga hikahos sa followers. Parang si Senator Piang, hikahos sa paghinga. No? Oo. Malone, nag-usap mga TANGA. Ha 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 ha. Uy, You're kaya ako right. rito maliit lang ang peg ko. Anong tawag dito? The Lovely Show! Oo nga. Tuldok ka lang pala. Tuldok lang ako rito. Kaya hindi ako kasama dun sa TA, capital letter, TANGA. Bago tayo magpaalam, tayo ay magbubukas ng isang special text line para sa mga gustong lumabastangan sa amin. I-text lang ang inyong panlalapastangan at isend sa *8080 to all small subscribers. At yan ang isang oras na mga pangasar na balita. Tandaan, ang pikon ay pangit. Kaya si Auntie Claire maganda. Ako si Ronald Llamas. At ako si Lovely Granada. Mauni ang The Lovely Show! By the way, also with the Ronald Llamas.